again to my YouTube channel. Bali, nandito na ako, malapit sa amin. Galing sa trabaho, first day ko ngayon. Nagkasakto nga guys na yung dalawang kasama, taga dito din. Pero syempre, layo-layo ng konti. Hindi na kami dalawa kaming babae, tapos kuya. Yun yung may sasakyan. Tapos sabi namin kung pwede kami maki-carpool na. Kasi nga, ang layo ng biyahe, abot kami ng 1 hour and 20 minutes. Tapos sabi namin magbabayad. Tapos sabi ni kuya, huwag na kayo magbayad kasi papunta rin naman ako doon. Bali, dito na lang yung tagpuan natin kapag papunta na tayo, papunta na sa trabaho. Parang ganun siya. Tapos si ate galing London, Ontario. Ako, Toronto. Tapos si kuya galing British Columbia. Mga naka-work permit din sila. Parang halos kasabayan lang din. 2 years din, mag 2 years din si ate sa London, mag 2 years din si kuya sa British Columbia. Punta nga sila dito para sa papel nga guys. So ayun, ang lamig, feels like negative 19. Ay hindi pala, parang negative 19 pala talaga. Napakasakit sa kamay, buti na may dala akong gloves. Tapos ang bigat ng bag ko guys, kasi dala ko nga yung sapatos saka yung slacks ko. Tapos ay hindi pa naman pala kailangan kasi na ano lang orientation, tapos pakilala, ganyan. Tapos bukas orientation ulit kami hanggang Friday. So si Marvin nandito naman ng Thursday ng gabi, Friday mahatid sundo niya ako. Ayan. Ang lumig, grabe. Kanina hinatid naman ako nila ate pang sa trabaho, kaya hindi ako gumising ng maaga. Kaya sabi nga sana kung magbigay tayo ng schedule na yun nga na Monday to Thursday na kung alin din yung mading day o para weekend mahatid sundo ako ni Marvin. Grabe, sinisipon na ako guys. Ang lamig. Pakita ko sa inyo yung kalsada. Ayan guys, yung kalsada sabi nga ni ate na ninibago siya kasi nga sa Ontario nga daw kapag nag-snow nalilinis na talaga yung kalsada. Ayan. Parang dito daw kasi puti pa rin yung kalsada. Diba nga sa Ontario nagbubuhos na nga ng asin agad. Tapos sabi ni kuya, si kuya naman galing British Columbia, doon naman daw hindi naman daw nagaganto. Ano lang doon, laging basa, lagi daw umuulan, sabi ni kuya. Ayan, tama yung snow. Pati nga yung yung sidewalk hindi nalilinis Diba sa Ontario kapag tapat mo, lilinisan mo. Ewan ko dito, bihira yung makita namin nililinisan yung tapat nila. Talagang lubog-lubog ka talaga. Tapos yung mga bus dito pumapasok sa looban. Ayan, kung makikita nyo. Nasa mga looban kami ng pumapasok. Hindi tulad doon sa Ontario talaga, sa mga highway lang talaga sila dumadaan. Ayan, ang kapal-kapal ng snow. Ang taas ng snow dito sa gitna. Tingnan nyo. Grabe. Okay lang, at least naman nakasurvive na tayo ng isang araw. Bukas uli. Ang lamig ngayong week na to. Nag-uusap-usap nga kami kanina nila ate pang kasi nga negative 19. Parang yun na ata yun minsan sa Toronto pag nag-snowstorm. Tapos dito parang lang, regular day lang nila yung negative 19. Ayan, kabababa ko lang. Ate yung snow. Ang taas. Girl! Guys, hindi pa pala ako kumakain mula umaga. Kanina kasi bago kami umalis, kumain daw ako, sabi ni ate. Hindi na ako nakakain kasi nga nag-ayos ako ng gamit ko. Tapos, ayun, nalimutan ko nang kumain kanina kasi nga yung orientation. Sabi namin, hindi pa kami nagugutom. Yung mga kasama ko hindi pa rin kumain. Hindi na rin ako kumain. Ang lalim, tingnan nyo. Tingnan nyo yung dinaanan ko. Ay. Uy. Ay, nako. Dito kasi dumaan yung mga bata, kaya dito na rin ako dumaan. Huwag lang tayo matutumba. Diyos ko, day. Ay. Ayan. Nandito na tayo. Nakapasok na tayo. Ang lamig. Lalambot na ako kasi hindi pa nga kumakain. Yung dala ko pa yung pagkain, guys. Galing pa yung kala Kuya Mark. Diba nga birthday ni Ate Lani kagabi. Kahapon. Punta kami. Tapos yung ibang take out ko, pinadala ko kay kuya kasi nga magka-work sila ni Marvin.
Para may pagkain din si Marvin doon, tsaka may bit-bit si Kuyang Cake. Si Marvin mahilig din sa mga cake, di ba? Sabi ko, para kay bebe na to. Hi guys, bali hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina nung pagpasok ko na. Kasi pagkapasok ko, di ba nandun na yung kusina, ay yung kainan namin. Nandun na yung anak ni Ate Pam, siya kasi Ate Pam kumakain. Tapos sabi natin, oh Casey, sabi may nagatid pa sa'yo kasi nga nag-message nga kanina si Ate Pam. Tapos tinanong niya kung naka-break ako. Sabi ko, Ate Pam, ano na pauwi na po ako eh. Di ba nga may nasakyan kami kaya ang bilis lang ng biyahe namin. Parang ano lang siguro yung biyahe namin. 15 or 20 minutes lang. Tapos nandiyan na nga ako kasi nakasakay naman ako ng bus papunta na dito. Tapos, ayun, pagkadating ko, sabi na ate kumain na daw ako. Sabi ko, kasi may luto si ate ng sinigang sarap. Tapos, sabi ko, ate, hindi pa nga po kumakain kasi nga, yun nga, chinika ko na ganun nga. Hindi ako nakakain doon kasi nga, akala ko may next break pa. Kasi pinag-coffee nga kami. Sabi may mga coffee na pwede daw inumin. Coffee, tea, tapos yung mga meriendahin ba. Tapos ayan, ay hindi nga nakapag-break na, hindi na nag-break yung mga kasama ko. Hindi na rin ako nagsabi. Tapos, ayan na nga, nang kumakain na talagang gutom na gutom ako. Guys, di ba dala ko nga yung, yung galing kala Kuya Mark na pagkain. Nilapas ko, kinain ko yung dinakdakan, saka Shanghai, tapos pansit, tapos nagsinigang nga ako. Ay, ang sarap kasi sabaw, mainit-init. Ay, kakapasok ko lang, galing akong labas, napakalamig. Kaya sabi ko, sarap na may sabaw. Ay, ngayon, pag ganitong mga panahon, napakalamig. Ako nga tingnan mo, naka-medyas pa nga ako dito kasi ang lamig pa rin dito sa loob. Nalamig ako. Tapos, ayun. Tapos nagtatanong si ate kung ano daw nangyari, ganto ganyan. Hindi nakapagpuntahan ako kay ate, ganto ganyan. Hanggang sa natapos na nga, hanggang sa punta na ako dito. Pagpunta ko dito, humiga ako. Sorry. Antok na antok kasi ako, kaya nga muntikan ko natin magulo yung buhok. Muntikan na ako makatulog. Kag-video call kami ni Marvin, parang nag-share siya. Sabi niya, binapagod ako ngayong araw, ganito sabi niya. Pero okay naman, siguro pag tumagal na, masanay na rin naman ako dun sa trabaho, sabi niya ganun. Tapos sabi nga niya, yung mga ka-work daw niya ng morning, puro puti daw. Tapos nga, sabi ni Kuya, yung asawa natin panggabi, nandun ang mga Pilipino. Kaso nga walang available na panggabi. Kag may available na panggabi, magpapanggabi si Marvin kasi dagdag din eh. Malaki din yung dagdag pag panggabi. Kaya sabi ni Babe, sayang din daw. Kung may panggabi, di magpapanggabi na lang din siya. Sabi ko, basta kaya mo, wala namang problema. Sabi ko ganun. Tapos, ayun na nga, bali si Ate Maan kasi same din kami. Natanggap din siya dun sa trabaho ko. Ano siya, panggabi. Panggabi naman si Ate Maan. Pero yung mga training namin, mga pang umaga, bukas, 1:00 siya, ako 3:00 naman. So, ayun. Tawag nga sa akin sa Ate Maan kung ano daw ginawa. Sabi ko, kasi una kami, first batch, yung mga pang umaga ngayon. Tapos bukas yung mga panggabi. So, ayan na nga. Di chika-chika kami ni Ate Maan, gato, ganyan. Ganyan. Tapos, ayun na nga. Share ko lang sa inyo din yung mga na-meet ako, mga Pilipino. Tapos, si Kuya na maganda ang trabaho nila, pati si ate. Sa London nga, diba? Tapos sa British Columbia, si Kuya. Maganda ang trabaho nila, maganda yung bigay ng sahod nila. Tapos, ayun. Sabi nga ni Kuya, maganda ang trabaho, kaso nga lang, hindi naman makakatulong sa papers natin. Ba't tayo manghihinayang, ganyan. Sabi na, o nga, diba, ganun din kami noong una, diba, nanghinayang din kami kasi regular na kami, okay na yung sahod. Kaso nga yun nga, hindi makakatulong pang-apply ng PR namin, hindi makapag-support, ganyan. Kaya sabi nila, kaya din sila, lumipat din sila. Sabi niya, ganun din si ate, ang ganda rin ng work niya sa London. Ngayon nga, nagkuha siya ng part-time. Tapos, kagandahan pa, yung part-time na kuha niya, magsusupport din for PR. So, kung alin ang makapagbigay sa kanya ng maayos, kung alin sa dalawa, doon siya ewan ko kung anong mangyayari. Titingnan pa daw niya kasi syempre, malayo. Nandito yung work niya, dito malapit sa amin. Tapos yung isang work niya, yung doon nga, mga 1 hour and 20 minutes, biyahe. Sabi niya,
naano din siya, sanay kasi daw siya sa Ontario na work ng work. Kaya parang ayaw niya nang nasa bahay lang. Kasi single si ate, mag-isa lang siya dito. Wala pa siyang asawa ata. Kaya sabi niya, kaysa naman nasa bahay daw siya, edi magtrabaho na lang daw siya magtrabaho. Sabi niya ganun. Sabi ko nga ako din, tapos sabi nga niya, syempre naninibago ang laki ng sahod niya sa London. Halos, parehas kami, hindi nagkakalaya yung sahod namin. Pati yung part-time namin, same din. Kaya chika-chika kami kanina. Tapos sabi ko, gusto ko nga rin mag-part-time ate, kaso ngayon asawa ko parang sabi niya, wag na daw. Wag na daw akong mag-part-time pa, one job na lang kasi kaya na naman. Dati kasi nung nasa Toronto, inipon namin tuition, tapos hanggang sa hindi ko na mabitawan yung part-time ko kasi nga sayang din. Kaya sabi ni Marvin, hindi mo talaga mabibitawan yung part-time mo kung nandito tayo sa Ontario. Sabi niya gano'n. So, ayun na nga. Yung mga ano kasi dito, sa mga fast food, madami pala nagbibigay dito ng papel sa mga fast food, guys. Kung tsatsagain mo lang talagang pupunta, mag-interview, malalaman mo. Kasi, syempre sa interview, pag nagustuhan ka na, doon ka na mag-open kung makapag-support ba sila for PR mo, ganyan. Basta maayos ka doon magtrabaho, magsusupport talaga sila. Sabi mo, oh, ano na abi nila? Ano masama kung nasa fast food ka? Eh kung iyan din nila makakatulong sa'yo, di ba, para magkapapel. Tsaka, hindi ka naman din aalis dyan kasi habang nag-work ka, mag-gain ka pa ng experience. Tapos pag sinuport ka na, apply ka ng PR, mag-stay ka pa rin sa kanila. Siyempre, may mga kontrata pa yun na mag-stay ka muna ng kahit 1 year or 2 years dito. Pag na-PR ka na, parang tayo naman mga Pilipino, ano naman tayo pag mga ganyan. Siyempre, kung natulungan tayo, ba talagang mag-i-stay tayo dyan, di ba? So, ayun, dito natatapusin yung vlog ko kasi inaantok na talaga ako dahil late na ako natulog kagabi. Dahil madaling araw, alas 12 na ako mahigit. May sinesearch kasi ako, napuyat talaga ako. Tapos kaya tanghali na ako nagising kanina. So, ayan, namumula na yung mata ko, antok na talaga. Kaya tutulog na natin to, guys. Don't forget to like and subscribe. Thank you for watching. Bye!